kanyang pangalawang statement, may binabanggit din siya ha. Ito po, babanggitin ko ito ha. Noong November ng 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos. Wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang Nobyembre, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion para kay BBM. Ayon pa kay umano ito ha, tawagan nyo ito si Yusek Jojo Cadiz ng DOJ, mukhang nandun pa rin daw yata hindi naman daw umalis o inalis. Ayon pa kay Yusek Jojo na ipaalam niya ito sa Pangulo. Ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forest Park at ibigay, ito nga po daw umano, kay Ginoong Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Okay? So ang haba nito mga kapatid, meron pa ho ditong binabanggit nga yung mga unang deliveries, 200 million, etc. So ito ho yung mga binabanggit na pangalan. Sa lahat ng hearing, walang nag-iimbita doon sa Jojo Cadiz para magpaliwanag. Pansin po ninyo, ang aming programa ay bukas po para sa kanya ha, sa kanya pong panig sa isyong ito. Ito po ay binabasa ko lamang, gaya po ng ating mga napanood po sa kanya pong inilabas na video statement, pero bukas ang aming programa po para sa kanya. Kasi nga po, importante ito. Mga kapatid ha, importante ito na balikan natin, ito nakakalimutan natin Sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa lahat ng mga hearing, pati sa Ombudsman walang napag-uusapang ganun mga pangalan. So, balikan natin po itong affidavit. Hindi ho ba ang kwento rin po nito pong si Orly Gutesa sa kanyang pagharap sa Senado? Number 50 sa kanyang affidavit. Tuwing may duty detailed basura, may pupunta na tao na magdi-deliver ng basura at i-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Kasi sinasabi po nitong si Saldico girl, yung pera hindi naman siya ang kumukuha sa kontraktor direktamente, galing sa mga taga DPWH, yung iba. So sinasabi po ni Gutesa, yung John Paul Estrada at Mark Tiksay, ang executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga details sa mga ganyang activities, meaning sila ang tumatanggap sa mga idinideliver na pera. At sila po yung sinasabi ng 18 na mga kalalakihan na nakasama daw po sa naghahatid. Remember? Ito na. Okay. So ang source ng pera ay ito pong DPWH. Ito ang statement ni Henry Alcantara. Kailan ba nabanggit ang mga pangalan na iyan? Remember, naghahatid doon sa Shangri-La, doon sa kanyang kondo? Ang haba ng kwento nito. Balikan lang natin ha. Number 31 sa kanyang affidavit. Ang pambayad po kay Saldi, kay Kong Saldi ay nanggagaling sa mga advances mula sa mga kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Sa kanya raw ha. Ako naman ang nagdadala o naghahatid ng hinihinging porsyento ni Kong Saldi sa iba't ibang tao. Katulad nina Elias Paul at Elias Mark. May isa o dalawang beses na dinadala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel Bonifacio Global City Taguig ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan naman po'y hinahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6 sa Pasig. So, eto na po din yung mga halaga na inihahatid. So balikan lang natin tong kwentong ito. Sa lahat ng hearing, ni walang picture ng Mark Tiksay na yan o Paul Estrada na yan diba? Anyari, talaga bang gusto nating malaman po ang punot dulo nito?
Nagsasabi ba ng katotohanan itong mga gumagamit ngayon sa pangalan ng Mark Tisay at Paul Estrada sa kanilang affidavit, itong 18 kalalakihan na ito? May mga ganun pong mention. Hindi ko sinasabi na totoo ang kanilang affidavit, pero may mga binabanggit silang pangalan. So kung nais natin ang katotohanan dito, asan na itong dalawang ito? Sa noong pa man po, binabanggit na yung mga pangalan, pero hanggang ngayon, hindi natin alam mga itsura ng mga taong ito. Para bagang, bakit may minsan hindi naimbitahan ito? Bakit hindi minsan nagpadala ng subpina? O bakit walang arrest gaya ng ginawa kila Diskaya? Ito sinasabing conduit Ito sinasabing kasama kapag naghahatid ng maleta Paul Estrada, Mark Tiksay. Maliban doon sa, sabi ko nga kanina, yung Cadiz o maging si Pangandaman. At mayroon din po dito mga kapatid sa mga affidavit po na ito, nababanggit yung isang kontratista, yung taga Batangas, ano pangalan nun? Oo, yung pangalan nun, itong kalaban nitong si Leviste, Gargiola, nabanggit din po dito at bukas po ang aming programa sa kanya pong panig, pero hindi ho naman maitatanggi, kasama din po siya doon sa isang affidavit nitong taga DPWH. So asan na yung mga contractors? Parang, hello, parang si Diskaya nandidiyan, yung taga DPWH nandidiyan, yung Jinggoy nakakulong, yung Bong Revilla nakakulong. Asan yung iba? Hindi ba? Ako babalikan ito kasi nalilihis tayo Nawawala ho tayo sa focus At kumbaga po, habang tumatagal, baka kayo pagod na, baka kayo sawa na. Kaya marami nagtatanong, Ted, tuloy ba ang ating laban para ho sa paghahanap sa mamandarambong na ito? Abay, tuloy na tuloy. Kaya po, muli natin pinapaalala, kung maghihiring ang Blue Ribbon Committee na yan in the Senate, tawagin nyo, patawag itong mga taong ito. Pahanap nyo kung nasaan ito. Ito ba'y nasa Pilipinas pa? Wala po ngang kaso, kaya malamang nakasibat na to. Wala nang hold departure order dito, nakasibat na to. Anong tawag doon? Yung warning kapag nakita sila. Ano yun? Preemptive something na mga order po ng DOJ. Yung lookout bulletin, wala ding ganun. Hindi ba? Kung yun ang binabanggit nung principal na Saldico, binabanggit noong Gutesa, binabanggit nitong 18 kalalakihan na to, bakit ayaw habulin?